Ang TNT big man na si Henry Galinato ay lilipat na dito sa Magnolia Hotshots. Parang nagkasundo na raw yung dalawang teams na straight up yung magiging trade kung saan si Galinato ay te-trade para dito kay James Laput. Maganda naman itong trade na to dahil parehong big men yan. Pero para dito sa Magnolia, siguro nakita nila dito kay Galinato, yan talaga yung magiging isa dito sa mga maaasahan ng Magnolia dito sa kanilang frontcourt. Bukod dito sa bago nilang recruit na si Clifford Hopia. So mukhang itong si Coach L.A. Tenorio, i-revamp niya yung frontcourt itong Magnolia sa pag-acquire dito kay Henry Galinato. Kung sa bagay, dito si Galinato, ang laki na ng naging improvement niyan dito sa TNT. Ever since nung na-injure si Poy Eram at nagkaroon ng playing time si Galinato, ang ganda na ng pinakita nito. Kaya hindi na ako nagtataka na ito'y magugustuhang i-acquire ni Coach L.A. Tenorio. Ngayon, kung makuha nga niya ang nabanggit na player, maganda yan para dito sa kanilang lineup. Lalo na at alam naman natin na siya naman talaga yung sabihin natin kinukursunada na makuha nitong si Coach L.A. As it is, magiging isa yan dito sa mga magandang maidadagdag dito sa roster ni Coach Tenorio kung sakasakali. At alam din naman natin na ito si Tenorio naman, bukod dito sa pagkuha kay Galinato, meron pa yung mga ibang players na naiisip na idagdag dito sa kanyang roster. Tignan na lang natin kung sino pa yung mga trade assets na pwedeng mai-acquire nitong si Coach Tenorio para naman maipakita na siya magiging isa dito sa mga top teams dito sa darating na Governor's Cup. As it is, alam natin na meron pang mga ibang options itong si Coach Tenorio. Pero as of now, parang yun munang pag-acquire kay Galinato ang gagawin nila na number 1 priority. So isa to dun sa mga talagang magiging kaabang-abang dito sa mga darating pa na mga game, na mga sabihin nating transactions dito sa PBA. Ang Rain or Shine ni Elasto Painters ngayon ay nakikipag-usap daw sa iba't ibang mga teams, lalo na at nakikita na nila na mukhang kinakailangan na magkaroon sila ng additional point guard. So far, ang nare-renew pa lang nila ang kontrata itong si Antonio Sischo at itong si Felix Lemetti, si Andre Caraco at Gian Mamuya ay posibleng malipat ng ibang koponan. So ngayon yung backcourt ang pinupunterian ni Coach Cheng Yao kung paano niya ito mapapalakas. Dahil syempre, alam natin na itong si Coach Cheng Yao gusto niya as much as possible na maganda yung magiging major, yung magandang lineup nila. At hindi naman ako magugulat kung ito talaga yung matutuloy. Pero syempre, kung ikaw si Coach Cheng Yao, yung pagkuha mo ng mga additional na mga guards, kinakailangan mo ng pag-aralan mabuti. Balita natin, isa daw doon sa tinitignan nila ay itong si Tyler Tio. Although merong reports na San Miguel interesado rin dito. So mukhang kung hindi si Tyler Tio daw, kung hindi magiging available yan, baka itong si Kevin Lalas ng NLEX. Total, ang dami ng guard nitong NLEX. Plus of course, baka posible rin daw na baka si Aaron Black nitong Meralco Bolts. Hindi mauubusan ng guards dito sa PBA. Sobrang dami nga. Kaya sa tingin ko, hindi masyadong poproblemahin ni Coach Cheng Yao kung hindi sila magkaroon ng contract agreement kay Karakot at kay Mamuyak. Yun nga lang, syempre iba pa rin yung meron kanong dalawang players na nabanggit at sanay na sila doon sa sistema ng Rain or Shine. Kasi kung magpapasok ka nga ng bago katulad ni Aaron Black o si Kevin Alas, syempre maninibago pa yan. At maganda na kasi ang naging resulta nitong mga players na to dito sa ROS. Nakita natin ang layo na inabot ng Rain or Shine dito mga nakaraang conferences. So dapat talaga na ma-retain nila serbisyo nito si Karakot at si Mamuyak. Pero kung hindi nila magagawa yan, ayun na nga, mukhang kinakailangan lang daw talaga na kumuha sila ng iba pang mga players na magiging available. Kaya tignan natin kung sino pa yung mga iba pang players na pwedeng makuha nitong si Coach Cheng Yao para mapunan ng backcourt nila.